Ang kwento ng dilaw na lawa. Ito si Durbasa Muni, na kilalang kilala sa kanyang pagiging madaling magalit at madali rin siyang pasayahin. Labis na iginagalang siya ng mga tao at ng mga demigods. Isa siyang matalino at makapangyarihang sage at anak ni Muni, Atri at Anasuya. Kapag binanggit ang kanyang galit, kailangan din nating talakayin ang ilan sa mga sumpa na naging dahilan ng pagiging kilala sa tatlong daigdig ang kanyang ugali. Ilan sa mga sumpa niya na tumatak at nagpakita ng kanyang kapangyarihan ay laban kay Indra, Sukracharya, Diyosa Sarasvati, Diyosa Lakshmi at Sakuntala. Kasama ang mga sumpang ito, nagbigay din siya ng mga biyaya sa ilang tao na kadalasan mga deboto niya o mga nagbigay ng malaking paggalang sa kanya. Isang araw, labis na natuwa si Durbasa Muni sa serbisyo ni Radharani at dahil sa kanyang pagmamahal sa kanya, sinabi niya, "Magbibigay ako ng biyaya na anumang bagay na iyong hawakan, anumang pagkain na iyong ihanda, ay magiging kasing tamis ng nektar. Sino mang tumikim ng pagkain na niluto mo, ay magkakaroon ng mahabang buhay, lakas, kagandahan at kasikatan, na lalago araw-araw." Nang malaman ni Mother Yasoda ang tungkol sa biyayang ibinigay ni Durbasa Muni kay Radharani, humiling siya kay Kirtida at kalaunan kay Jatila na dalhin si Radharani sa kanyang bahay upang magluto para kay Sri Krishna upang makamta ni Krishna ang mga biyayang ito sa pamamagitan ng pagtikim ng pagkain na niluto ng mga kamay ni Srimati Radharani na puno ng nektar. Kaya't si Mother Yasoda, na labis na humanga sa kakayanan ni Radharani sa pagluluto, sa kanyang kahanga-hangang kagandahan at sa kanyang magalang na ugali, ay nagpasya na gawing manugang si Radharani, asawa ni Krishna. Habang malalim na nag-iisip, ipinahatid ni Yashoda ang isang pasta ng turmeric sa mga kamay ni Radharani. Ayon sa mga ritual, karaniwan itong ipinapahid ng biyanang babae sa kanyang magiging manugang. Sa daan, pauwi sa Barsala, nang makita ni Radharani ang kanyang mga dilaw na kamay, siya ay nahihiya at nagsimulang mag-isip kung ano ang sasabihin ng mga tao sa Barsana at ng kanyang mga kamag-anak kapag nakita nila ang kanyang mga dilaw na kamay. Kaya't nagmadali siyang pumunta sa kalapit na lawa at naghilamos. Hinugasan niya ang kanyang mga kamay. Naging dilaw ang tubig sa lawa, kaya't tinawag itong Pili Pokar. Sa paligid ng lawa na tinatawag na Pili Pokar ay mga maraming puno ng pilo na namumunga ng maraming prutas. Ang mga kaugalian ng pag-aani ng mga pilo na prutas ay naging bahagi ng ibang pagdiriwang. Dumadayo si Srimati Radharani upang magsagawa ng iba't ibang masayang laro o pastimes. Si Krishna naman ay dumadalaw mula sa Nandagaon at nagsasagawa ng maraming mga pastimes sa lugar na ito, kasama ng mga kaibigan o kaya naman ng mga ilang gopis kasama si Radharani. Sundan pa natin ang mga nakakatuwang mga paglilibang ni Srimati Radharani at ni Krishna. Haribol!